Kapansin-pansin sa sesyon ng Senado ang touch of green sa kasuotan ng ilang senador kasabay ng paggunita ng unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kabilang sa nagsuot ng berde ang mga kilalang mga kaalyado ni Vice President Sara Duterte. Yan ang political update ni Dexter Ganibe ng Abante. On Wednesday, we wear green. Yan ang caption ni Senator Amy Marcos sa larawan niya kasama sina Senators Camille Villar, Bongo at Robin Padilla. Ngayong regular session ng Senado, kapansin-pansin ng ilan sa mga taga-suporta ni VP Inday Sara na may touch of green ang kanilang kasuotan. Green ang political color ni VP Sara. At nagkataon din ngayong March 11 ang unang anibersaryo ng pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte noong nakaraang taon para isuko ng gobyerno ng Pilipinas sa International Criminal Court. Sa regular meeting ng Commission on Appointments para sa confirmation ng 70 general at senior officers ng AFP, binalikan ni Senator Go ang mga ginawa noon ni dating Pangulong Duterte na unahin ang kapakanan ng mga sundalo. At ngayong isang taon na anya siyang nakakulong at nililitis sa banyagang bansa, hindi pa rin anya nawawala ang sugat na iniwan ng pag-aresto sa dating Pangulo. Pinaalala ni Go sa mga sundalo ang pag-aruga ng dating Pangulo sa kanilang hanay. Naalala ng mga Pilipino yung nangyari sa kanya noong nakaraang taon. At bawat Pilipino, anuman ang katayuan sa buhay, former president man o hindi, dapat may gobyernong masasandalan na hindi siya pababayaan. Pilipino po si Tatay Digong, hindi siya dapat pinamimigay po sa dayuhan. Nanawagan naman si Senator Robin Padilla sa Korte Suprema na bilisan ang pagdedesisyon sa pagkwestiyon ng legalidad ng pag-aresto kay FPRRD noong nakaraang taon. Matapos dumalo sa pagkilos ng grupong Tay Kami Naman, ay dumiretso na siya sa Senado. Inaalala po natin ang nangyari noong nakaraang taon. Ang atin pong dating Pangulo ay puwersang dinala at ngayon po ay nakakulong sa The Hague, Netherlands. At ako po ay nais ko lamang pong ipaalala sa ating mga kababayan na ang Senado po ay hindi naging tahimik dito. Binanggit ni Padilla ang Senate Resolution No. 28 na humihiling sa ICC na i-house arrest si FPRRD at ang panukalang Resolution 307 na nagsusulong maprotektahan ang mga Pinoy laban sa mga pag-aresto ng ibang bansa. Mensahe naman ni Senate President Tito Soto para kay FPRRD na itinuring niyang isa sa mga pinakamatagal na niyang kaibigan sa politika. I hope he is well. And kahit paano nakakayanan niya yung pinagdadaanan niya. I can only wish him well. Wala tayong ang Senado. We can only talk about resolutions. We can talk about the thinking of each member. That's about it. So sa akin, on a personal note, as I said, I wish him well. And if there is a message that I would like to deliver to him, don't let the old man in. Una nang sinabi noon ni FPRRD na isa sa paborito niyang movie actor ay si Clint Eastwood na siyang nagbanggit ng mga katagang "Don't let the old man in", na isang metaphor na nangangahulugang staying young in mind and spirit sa kabila ng hindi mapigilang pagtanda. Para sa Politico Nightly, Dexter Ganibe, Abante.